Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po kay God, sa Ascended Master, Spirit Guides, Holy Spirit, Angels, Archangels, Universe, Ancestors, Spirit Guides, Elementals, and syempre sa mga animal spirits po ninyo na nandiyan lang po sa tabi ninyo. Okay? So, syempre, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy pong sumusubaybay ng ating YouTube channel. Sa mga new subscribers, maraming salamat po. And sa mga nagpa-book at nag-walk-in din po no, ng tarot and healing, maraming salamat po sa inyo. Okay? And ngayon po is at bago po ang lahat, nais ko po po nang ipaalam sa inyo, lalo na po sa mga baguhan, na ito pong YouTube channel na ito is more on spiritual po. So, hindi po siya, minsan po meron po tayong love reading, pero bihirang-bihira po yun. Or minsan po sa spiritual, minsan may lumalabas po, pero bihira din po. No? May mga konting pakurot lang, mga tipong ganon. And, ang isa pa po is, kumbaga, ito po is para sa mga, magsisilbing gabay po sa inyo, lalong-lalo na po doon sa mga may mga kakayanan, may mga lahi no, na mga healers like manggagamot, manghihilot, or yung tarot reader, kung ano man po, no, ito po is para sa inyo, ito magiging gabay niyo po to sa inyo. And sa mga medyo pakiramdam ninyo po na kayo po yung mga tinatabla ng mga spiritual na atake like kulam, barang, lason, usok, lipad hangin, tigal po. So ito po is para po sa inyo to. And ano pa ba? Yun. So sa mga makaka-resonate po at hindi pa po nakaka-subscribe ng ating YouTube channel, at paki-click din po ang subscribe button and paki-like and share, paki-click ang notification bell para po updated kayo lagi sa ating reading. And sa ano ba? Ano pa nga ba ang pwede kong i-remind sa inyo, no? Anyway, yun lang naman, no? So, ang hirap po pagka ganitong umaga, ang daming distraction, ang daming ingay. Dito pa lang po sa loob ng bahay, naku, bunggang-bungga na. Wait lang po, at tayo ay magki-cleanse. Ay, saan na ba yun? Okay, so, syempre cleansing po muna tayo bago tayo mag-start ng reading. Okay, so, hoping na medyo malakas po ang audio ko ngayon, ano. Kasi po nag-iba nga po ako ng setup. And sa mga halimbawa pong hihina po ang audio, no, magsuot na po siguro kayo ng ng headset para po medyo maging malakas. Okay? So sa mga makaka-resonate din po at hindi pa gusto pong magpa-book at or appointment, andyan lang po sa description box ang aking contact details. Sa mga gusto rin po magpagamot, magpa-ritual, no, magpabaklas ng mga gayuma, kulam, ganyan. So, andyan lang po sa description box ang aking contact details. So, chat lang po kayo para po sa inquiries. No? And, again, yung schedule ko po sa healing, healing is actually pwede po Monday to Friday. Ang reading lang po ang hindi ako magtatanggap ng Friday kasi nga po nagre-ritual po ako ng Friday. So, Saturday, Sunday is my off, no? Okay? So, let us pray po. Ay, di pala ito. Panginoon Diyos, Ama sa langit, mahal na Kristo, mahal na Birheng Maria, mahal Santo Niño, pakibasbas ang parin, napakalalakas sa kapangyarihan, banal na tugo, banal na ngal, banal na Espiritu, mga cards na ito para po makapagbigay ako ng mensahe sa akin po tagapanood at bigyan po ng malakas at ako'y nananalangin na kami po inyong iligtas sa mga kapahamakan. Disgracious ako na at anong po klase ng karamdaman na tukso, bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Actually po, today, meron naman po akong vision. So, better na lang po na mag-ask tayo ng message sa ating mga cards or mag-ask po ako ng message
sa mga ancestor, spirit guides, no? Kasi yan po ang madalas ko nakikita sa vision ngayon. So, aalamin po natin kung ano po yung mensahe. Actually, nakakita po ako dito ng map. No, nakakita po ako ng map eh. Pero, itong map na to is tatamaan po to ng tubig. I mean, map. Bansa or lugar, no? Is, parang ito po is babahain. Isang lang po to, maybe isang city, ganon. So, abangan po natin kasi talaga pong, alam ko po this year is more on talagang tag-ulan po tayo. Hindi po tayo tag-init sa ngayon. Pero, siguro hanggang month of June is makakaranas po tayo ng ganong panahon. Pero, yung pong nakita ko po dun sa vision ko na medyo, bukod po yung sa virus na kumakalat, no, or some maybe basta tungkol sa air, and meron din pong yun nga po yung sa pagbaha sa nakita ko po doon. So, abang-abang po tayo, and kung ano naman po, since ito po sin natin alam kung saan pong lugar, no, pero pinakita po kung saan po yung magbabaha doon. Sa map po kasi, wala naman po nakalasulat na kung anong lugar po yung map na yon. So, mas maganda po talaga kung alam nyo po merong mga ganyang kalamidad na darating po sa inyo, is kailangan po preparado po tayo. Kasi nga po talagang sa panahon po ngayon, pagka nag-ulan at nagtuloy-tuloy, is talaga po mag-expect na po kayo talaga ng pagbaha, landslide, flash floods, mga ganyan. Okay? So, let's start. So, dito tayo muna kumuha ng message sa itong card na to. This is a tarot din. So, alamin po natin kung ano yung message ng ancestors po ninyo. Tingnan po natin kung ang kaganapan. Ano ba ito? Ba't baliktad? Ay, ito pala. Ay, ayun. Okay. So, tingnan po natin kung ano po yung message sa inyo. Wala po tong wala po tong tawag doon. Wala po tong reverse. Wala po tayong reverse ngayon. Okay, so first card po ninyo is reflection. Reflection or projections. Pero may storm, o diba? So parang yun nga yung nakikita ko, no, there's a storm na unexpected. Or maybe naku, ano ba? Doon ba ako sa vision? Kasi itong reflection na to is parang almost the same with my vision, nakikita niyo yung mirror na may crack. So, parang ganyan po yung nakita ko sa vision ko. Pero this is the cities, no? So, parang isang city po na ito is talaga pong ito po yung nakita ko nagkaroon ng kulay tubig. The rest is hindi. So, maybe ito pong ganito is one of parang maapektuhan ng, and we have the storm here, no? So, yan po yung pwedeng mangyari. So, ito po, kapag teka lang, pupunta tayo ng iba. Kasi sa nakikita ko po dito, possible po na ito is mangyayari to dito po sa mundo, no? So, kung i-connect ko po siya spiritual, mamaya ko po i-explain. Contracts, career, commitments, until death tear us apart. Okay, so, kung i-base ko naman po to sa... Ayun, power off. Okay, so kung i-base ko po itong mga cards na to doon sa vision ko, so talagang there's an expected storm, no, na darating po dyan, or maybe yung storm na sinasabing, halimbawa, minsan po kasi yung forecast, no, ng mga ganyan is sinasabing parang mahina lang, pero ang dating naman is talaga namang hindi nyo ini-expect kung saan ang galing ang tubig, kung ano ba talaga ang yung wind, especially the wind, no? So, hindi po natin alam yan. So, etong darating po na ito, na kalamidad dito sa lugar na to, sa city na to, or sa country na to, is unexpected po. So, malamang somewhere in UAE, I don't know, no? Pero sa nakita ko po kasi kung unexpected po to, parang etong lugar na ito, maybe hindi po to binabaha. Pero darating po ang point or araw na ito po ibabahain. Dati pong hindi po to tinatamaan ng bagyo, pero ngayon po is dadaanan po siya ng bagyo. Possible po na ganon, no? So, parang ang affected po dito, syempre, yung mga projects, kung may mga commitments kayo, syempre po kasi kailangan nyo pong mag-evacuate, no? Or so talaga mawawalan kayo ng mga kanya-kanyang work.
no? So, career is mawawala, yung mga ganyan. Ang daming mawawala actually. Okay? Kung ito naman po is kukonek ko naman po to, so kailangan po natin mag-ingat, no? So, kung iko-connect ko naman po to sa spiritual, no? So, parang there's an expected na darating po sa buhay ninyo or dumating na po sa buhay ninyo na mga medyo hindi po ninyo inaasahan na ganun katindi ang magiging dagok. O parang ni sa hinagap is hindi nyo inisip na mararanasan nyo po yung ganito. Especially po yung mga hirap. No? Like sa financial, mga ganyan, ano? Ganun po. Okay, so about dito sa until death care sa part, no? Okay, so kung sa until death care sa part, may explain ko na ba? Okay, so kung tungkol naman po dito, no, is kumbaga andito yung pagpupursige, no, sa mga kahit na pero meron po kasi sa inyo dito parang nagtanda lubog-lubog na sa utang or tipong ano yung sige sa loan, mga tipong ganyan. So ngayon po is parang andito ngayon yung nakaranas kayo ng storm, which is parang sa life po ninyo is nakaranas po kayo ng matindi pong pagsubok, no, about financial. So andito po ngayon yung to the point na nagkawasak-wasak na po yung pamilya niya. For some of you, hindi naman po lahat. For some of you, andito po yung parang nagkawasak-wasak kayo, nagkaroon kayo ng problema dahil nga po sa financial. So, ngayon po is, kumbaga, andito naman yung pilit mo pa rin itong buuin or babayaran mo sa abot ng makakaya mo para lang talagang maging, alam mo yon matapos na yung ganitong issue sa buhay mo. Na talaga namang pagka may mga utang kasi talaga napakahirap din po talaga. Okay. So, medyo masalimuot, no, yung buhay mo dito, collective, no. So, pero ito naman kasi malalagpasan mo naman to kasi nga andito yung nakikita ko naman na yung pagpupursige mo para makabawi this year. No, maybe ito is naranasan mo rin to mga last year or maybe first week of this month, no, naranasan mo to. So, andito naman yung pagpupursige, no, para makabawi ka or you're moving forward na maging successful ka naman. Okay? So, about naman dito sa partnership, no, relationship, love, no, isa dito naman yung kahit na ganito yung pinagdadaanan nyo, parang mas naging stronger, mas naging deeper yung relasyon ninyo. Kasi syempre, pagka mga ganito, ano na to ano ba to, itetest talaga kung hanggang saan ang tibay ng relasyon ninyo, especially pagka halimbawang nararanasan nyo na yung tipong isang beses na lang kayo kumain sa isang araw, na ganyan, no? So, pero andito naman po yung fulfillment, no? So, andito yung fulfillment card, meaning, andito po yung kahit na po ganyan, no, masalimuot po ang nangyari sa buhay ninyo, still, ibibigay naman po sa inyo ni God yung success, basta po kailangan lang po pagsamahan po ng perseverance or sipag, tiyaga sa muling pag-aahon po ninyo dyan sa pagkakadapa ninyo. Okay? There's a fulfillment. Huwag kang mag-alala. Kumbaga, there's a wish fulfillment. Ang kailangan nyo lang po talaga dito is let go nyo po itong mga burdens na nangyari sa inyo, mga obstacles, challenges, no, para po ma-overcome yung ganitong pagsubok. Okay? So, we have this. Okay, so we have the Leo, Aries, Sagittarius, a fire sign here. So, andito naman yung kumbaga, palaban din naman kayo, no, na kahit na sabihin natin, imbis na parang lalo kayong mawala ng gana sa buhay, is andito yung, meron kayong gustong patunayan sa sarili ninyo, or maybe kayo mismo as a couple na kaya natin to, na kailangan natin tong lagpasan, no, itong pagsubok na to. Kumbaga parang sinabing pagsubok to, ako to, yung mga ganun. So, kailangan talaga lumaban tayo sa buhay. And huwag tayo maging hopeless. Kailangan natin lagi maging positive. And for some of you dito is merong guilt sa katawan. Maybe meron kayong sinisisi. Maybe sinisisi mo rin ang sarili mo kung bakit kayo nagkaroon ng ganitong pangyayari sa buhay. Na parang naging masyado kayong kampante or masyadong naging maluwag sa buhay. So now is talagang ganun po, no, ang pagsisisi po talaga isa sa huli. Kaya po kailangan kung meron po mga blessings na dumarating po sa inyo, especially financial, no, spend it wisely, no. Huwag po yung one day millionaire po tayo or matuto po tayo maghigpit talaga ng sinturon. And alam mo yung nangyayari dito sa iyo ngayon, since nandito yung guilt, nandito yung parang sising-sisi ka na rin,
kumbaga andito yung mismong ikaw ang nagbibigay na rin ng stress sa sarili mo. Yung pagsisisi or sisi, no, is binubuntong mo sa sarili mo. I mean, sinisisi mo yung sarili mo na ba't kayo nagkaganyan, ba't kayo napunta sa ganyang sitwasyon, which is uh, yes, but alam niyo yon, lesson learned na to sa'yo. So hopefully this time around is alam mo na yung mga tamang diskarte, no, para hindi na maulit yung same scenario, okay? Okay, so what else? Tinan natin. Yes, diba? Yung decisions, kailangan talaga is, alam niyo yun, kung halimbawang ang problema nyo dito, no, is about money or financial matter talaga ng person mo, no, is, ang pinapakita lang po dito is kailangan meron kayong decision na iisa. Hindi yung isa lang ang magde-decide. Kailangan may kumonsulta ka muna dun sa person mo. Sign of respect na rin. Kung okay sa kanya, edi go, pero kung hindi, yung suggestion mo, or dapat, yung suggestion niya rin, i-consult din sa'yo para isa lang ang decision ninyo. And walang sisihan sa bandang huli. So, this time is kailangan talaga dito is cooperation din. No? So, kailangan lang talaga is mas maging ano kayo dito, mas maging transparent kayo. Open communication. Okay? So, now is nandito yung mas kailangan nyo nga, since nandito yung guarded, no? Guarded na card. So, meaning kailangan nyo po talaga dito ng bantayan din yung isa't isa. Yung bawat kilos, emotions, no? Para this time, siguro nagkaroon din kayo ng miscommunication before. Maybe hindi na kayo masyado nang puusap. Maybe you're too much busy sa isa't isa. I mean, sa mga work, possible na ganun. So, this times kailangan nyo mag-spend together ng, bonding, mga ganyan. Babe time na tinatawag para napag-uusapan nyo yung future talaga. And wag puro plano, do it. Okay? Wag puro na lang, puro dak-dak. Put some actions, kumbaga. Kasi kayo rin naman, in the end, no, kung halimbawang parang uulitin po niyo yung same scenario, no, kung halimbawa last year, ganito po yung ginagawa niyo, then ngayon, uulitin niyo po ulit, no, na parang okay lang, wala pong mangyayari. So, alam niyo yung patong-patong lang ang dagok. So, may na yung unti-unti, tsani-tsani, no? Para po makahinga po kayo. Alam niyo po yung parang sa stem ng rose, no? Isa-isahin niyo po ang bunot ng mga tinik para pwede na po ulit kayong mag-umpisa. Hindi man from scratch, pero at least makakahinga-hinga na po kayo. Diba? Okay, so what else po? Ancestors? Any message pa po? Okay, so there's a reunion. Soul ties. Okay, so sa inyo naman kasi, ang kagandahan is, andito yung, pinapakita lang dito sa card na talaga meron kayong pagkakaintindihan pagdating sa decision making. Na parang hindi magpapadaig ang isa at hindi rin magpapadaig ang isa. Decision mo, decision niya, kailangan talaga is talik. Which is good, no? So, dapat ma-maintain nyo yung ganyan. Para walang sisihan sa huli. Mahirap kasi yung isa lang ang nag-decide, then after nun, na. Okay, so we have the receive, yes, no? So, kung andito po yung continuously, is ganyan yung treatment sa isa't isa. Merong pagkakaunawaan, merong pagkakaintindihan, and open communication kayo. Yes, andito po talaga yung meron kayong mga marireceive. Or, kasi pagka halimbawang ninamnam nyo po yung, halimbawa, ang dami nyo nga pong utang, ang dami nyo pong tinataguan, mga ganyan. Or, may nakakasamaan na po kayo ng loob. So, better po talaga is, i-release nyo po yan. Then, andito po yung samahan ninyo, still kailangan po maging solid, no? Wala pong sisihan. Kasi po ang pera naman po is kinikita naman po yan. Kailangan nyo lang po talagang pahalagahan. Pero wag nyo pong sambahin. Wag nyo pong gawing Diyos yan. Okay? So, yan po is kinikita naman. Ang kailangan nyo lang po talaga is pag-aralan kung paano po siya ilalabas or gagastusin. Okay? So, since nandito nga po yung naging parang mas naging strong yung bond ninyo, relationship ninyo. So, and wala pong hatred, no? Walang sisihan. So, andito po yung makaka-receive kayo ng mga blessings from God, no? But, dito andito yung parang merong nag-i-spy din sa inyo, or parang may nag-i-stalk, or parang may naiinggit sa mga nangyayari sa inyo. That's why parang, alam nyo yon, tipong kahit na po, ang info po mahirap yung
hindi ka na nga mayaman, wala ka na nga may kinikita, pero hindi naman ganun kalakihan. Pero siya, tong taong to is mas malala ang sitwasyon nila sa inyo. Na parang minsan, andun yung medyo ka-level nyo, pero ayaw niyang padaig. Na parang gusto niya kung ano yung dinadanas niya, danasin mo rin. No? So, meron po kayong mga ganun. Meron pa mga naiinggit. At talagang lagi nag-iisip. Nag-iisip na kung paano kayo pababagsakin or paano kayo, meron din panlilin lang na nagaganap. Okay, meron din mga ganyan. So, paano mo nyo po ba i-repair yan? No? Paano nyo ba yan paano ba ma-overcome yung mga ganyang sitwasyon? Ano? Tingnan natin kung paano nyo ma-overcome yung mga ganyang mga tao na nasa paligid ninyo na akala nyo mga tipong tutulungan kayo, at tipong andito yung concern kuno sa inyo, pero ang totoo, tuwan-tuwa, kasi andito po yung tipong parang sila sabing, naku, buti nga sa inyo. Nangyari sa inyo yan. Yung mga tipong gano'n. Ayan. Okay, so we have the passion ignited. So, sinasabi lang po dito na kumbaga, yung passion ignited, no, or yung desire mo, no, kung halimbawa magfo-focus ka dyan, syempre po pag kami mga ambition tayo, sabihin na natin gano'n, desire, ambition, wants, ganyan, ano, is andito po yung, syempre magpupursige po tayo with passion, no, with dedication as well, para po ma-reach po natin yung hindi po yung meron tayong desire, meron tayong mga gusto, pero hindi naman tayo kumikilos, hindi naman tayo nagtitake action. So, paano natin ma-receive yan? Paano natin ma-achieve yan? So, kailangan din po natin pukpukin ang sarili natin para ma-achieve po natin yung mga goals natin. Kailangan po talaga yung determination din po is meron. Okay? Let's see kung ano pa. And we have denial and deception. Deception. Love, redefined, romance. Okay, so dito naman sa denial or deception, ano, so, there's a situation that you are refusing to see clearly, no? So, parang andito nagbubulag-bulagan ka, or andito yung dinidedma mo lang, na kahit parang alam mo sa sarili mo, hindi kaya, go lang, alam mong kaya mo, pero andito yung hindi mo maisagawa. So, ang kailangan mo talaga dito, paglabanan yung mga negative, no? At alam mo sa sarili mo, kumbinsin mo sa sarili mo na hindi naman ito dapat ginagawa. Bakit ko ginagawa? Pero yung dapat kong ginagawa, dapat kong gawin, hindi mo ginagawa, no? So, alamin niyo yung ganon, hindi, at alam niyo yung mga ganon kasing mga pag-uugali is pagiging childish, or parang ang kailangan niyo po dito, improve yung maturity. Okay? So, ang kailangan niyo lang po talaga dito is acceptance, no? Acceptance, sa tanggapin niyo po kung ano po yung mga nangyayari sa inyo, at harapin kung ano man yung consequences na ibibigay po sa inyo ni God, no? Kasi para lang din po matuto kayo dyan, at parang mas maging stronger ka, yung personality mo na dito pag-uusapan natin, and yung partner mo din or yung person mo din. Kasi sa nakikita ko naman dito, kahit na kayo yung mga pagsubok, still yung relationship nyo dito is talagang very strong, and talagang mas nagiging deeper, no, yung samahan ninyo. Parang alam niyo, sagana kayo sa pagmamahal, sagana kayo sa yun, sa love, sa pag-aalaga, pag-aaruga, pero kulang kayo sa ganun, no? So, kailangan po nating kumilos din, or kailangan balansehin natin, hindi puro love. I mean, yes, kailangan po natin ng love, attention, care, ganyan, concern, no? Pero real talk tayo, hindi po nakakain yan, no? So, kailangan po natin kumilos. Ang yakap ba, mapapakain ka? Ang halik ba, mapapakain ka? Mababayaran pa ng halik nyo yung mga debts ninyo? Hindi. Magkasama kayo sa maghapon, sweet kayo, pero lubog kayo sa utang. Mababayaran? Hindi. Kasi sa nakikita ko dito, until death tear us apart. So, parang, dito yung, for some of you, isa dito yung magpupursige, no? Or magsisipag na talagang mabayaran yung mga dapat na bayaran, na tipong, kumbaga, magiging maayos yan sa lahat. I mean, kailangan maayos, kailangan yung bayaran lahat, or ayusin para maging maayos talaga, alam niyo yung walang alalahanin yung nangyayari sa inyo, yung ganon.
So ang kailangan niyo lang po talaga dito siyempre is, magtulungan 'no, tulungan and talagang sipag at tiyaga ang kailangan po dito. Kumbaga ang love is, andiyan po 'yan 'no. Ang hirap kasi minsan po pagka wala na po kayong makain, wala na kayong madukot 'no, is nawawala na rin yung love. Andun na po yung parang ano na, hatred na pong nandodoon. Pero ang advice ko na lang po sa inyo, kailangan niyo pong balansehin 'yan, yung, pagmamahal at ang panggastos talaga as in pinansiyal 'no. 'Yan po yung reality, 'yan po ang meron tayo sa mundo. So kailangan po natin talagang kumilos at 'wag po natin iniaasa sa iba. Tayo po mismo hangga't kumpleto po tayo at kung ano igagalaw po natin yung mga lahat ng parte ng katawan natin, go 'no. Yung iba nga po putol ang paa pero kita nyo malaki ang sinasahod 'no, or malaki ang kinikita mga tawag dun mga PWD, mga ganyan. Pero ikaw na kumpleto ang katawan 'no, so kailangan mong, magpursige, magsipag sa buhay. Okay? Okay, so what else? Pagka alam niyo pong hindi kaya, wag niyo pong igiit, wag niyo pong pagsiksikan. Kasi kayo rin po ang magsa-suffer sa bandang huli pagka ganyan. Diba? Tapos sa huli, yun na. Okay, so this is your past life karma, no? So, ang nangyayari po ngayon dito is, there's an intense energy na meron po sa inyo ngayon. Maybe a person or a situation, ano? Okay, pagka ganito pong may experience kayong past life karma, ang kailangan nyo po dito is forgiveness. Forgiveness sa iba. Kung meron mang nagkasala sa inyo, mga past, no? From the past, maybe past person, past situation, mga ganon, no? I-ano nyo na po yun, i-release nyo. Kung meron po pa kayong dala-dala dito, na kahit na sino, or kahit na ano, kahit saan, no? Is, kailangan nyo pong i-release yan para maputol po sa inyo itong past life karma. At least, pagka ganun po ang nangyari is, ang papasok na po sa inyo dito is, blessings, no? Kung meron po kayong mga parang hinanakit, i-release nyo na po yan kasi wala pong papasok pagka talagang parang nakabitin pa rin siya dyan kahit na po gano'ng kaliit. Kaya kailangan po talaga is i-surrender nyo na po lahat yan kay God and again, let go na po yung mga ganyan. Okay, so last two cards. Dreams realize and manifest. Yes, kailangan nyo po talagang actually you have the power to create and manifest, no, na kung ano yung mga desires mo. Kumbaga, andito yung kailangan mo na lang din lumabas sa comfort zone mo, no, and have a determination sa buhay. Kasi kung hindi ka determinado sa buhay, walang kwenta eh. Parang wala hindi papasok dito yung sipag, yung pupursige sa buhay. So, isa yan sa, or hindi mo din marireach kung ano man yung puro ka nga manifest, pero nakaupo ka lang naman. Puro ka nga manifest, nakanganga ka lang naman. Puro ka manifest, naka-ML ka lang naman. Wala din. So, paano papasok, diba? So, continue to manifest, pero kailangan din kailangan din kumilos. And you have this soul, family, and strength. So, now is andito yung finding your, parang alam niyo yun, for some of you, nakita niyo na po yung soul family na tinatawag. Or maybe nandito ka na ngayon sa sinasabing soul family na natagpuan mo na nagkakaroon ka na enlightenment. Na parang dito is na-open ka na, nariliwanagan ka na, nare-realize mo na lahat ng mga flaws mo, ng mga pagkakamali mo sa buhay mo from the past experiences. So ngayon, you need to compare it last year and this year 2025 kung meron ka bang growth. No, hindi yung same scenario na ay may 500 pa ako, pwede pa to. No, ibili ko na to ng ganito. Ay, may 1k pa ako, bibili na ako ng ganito. Hanggang sa hindi mo namamalayan yung 1k mo, 50 pesos na lang. Yung mga tipong gano'n. Okay? So, dito naman, you're blessed, no? Kasi nga, dito yung nagkaroon ka ng soul family na tinatawag. Hindi lang to soul family as in a spiritual realm or spiritual world. Maybe you are with your soul family dito sa lupa, dito sa atin, na nagbibigay din sa'yo ng bright ideas, no? Or parang pinare-realize sa'yo or pinaintindi sa'yo kung ano talaga yung buhay, kung ano yung dapat at hindi mo dapat na ikinikilos, or maybe as a couple, as sa inyo, no? So, now is, ang kailangan nyo lang po talaga dito is magkaroon ng trust pa rin, no, sa isa't isa, no? And
alam niyo yon, um, makinig kayo sa mga tipong talagang naranasan na yung mga ganitong klaseng buhay, na andyan to share their experiences from the past, na ngayon po is medyo nakakaangat-angat na, or na-overcome na po nila yung mga like ganyan, kung meron may mga utang, or merong mga nawalan ng work, mga tipong ganyan. So, yan is a lesson learned din sa kanila na gusto nilang i-share sa inyo para mamulat din kayo sa mga nangyayari sa inyo ngayon. Okay? So, that's your reading. So, sa mga naka-resonate at di pa po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. And sa mga gusto pong magpa-heal, magpa-reading, magpa-ritual, magpapabaklas, and mag-avail po ng mga oils and medallions, nandiyan na po sa description box ng aking contact details. Okay, so close your eyes para po sa ating healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all and love, peace and hope. Bye!